Magandang araw mga ka-opangs! Ngayon ay tunghayan naman natin ang ikalimang kabanata ng Lihim na Pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Kanina pa nakapasok si Amber sa silid niya. Pero hindi pa rin humuhupa ang galit sa dibdib niya. Si Ann ang kanina pang laman ng isip niya ang dahilan ng galit sa dibdib niya. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil sa pagdaan ng mga araw, lalo pang lumalalim ang atraksyon niya para sa dalaga. Hindi siya natutuwa sa nakikitang closeness nito kanina kay Tito Adrian. Tila palagay na palagay ang loob ng mga ito sa isa't isa. At hindi siya maaaring magkamali sa fondness na nakita niya sa mga mata ng kanyang tiyuhin para sa bagong maid nila. At iyong nabuglawan niyang ayos na mga ito kanina. Magkayakap ang mga ito. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Shit! Nagmumurang kamyas ba si Tito Adrian at nagkakagusto siya sa babaeng yon? Kapag nalaman iyon ni Tita Elaine, tiyak na malaking problema iyon. Pag-iisip ng binata. Ayaw niyang mag-away ang mag-asawa dahil saan na iyon. Saka niya naalaala ang ungas na naghatid sa dalaga noong nakaraang linggo. Boyfriend ba nito iyon? Ha, kawawang cowboy. Kapipikit pa lang ni Ann nang tumunog ang cellphone niya. Si Sir Adrian ng caller kaya medyo kinabahan siya. Hello, Sir Adrian? Pero wala siyang marinig na tinig mula sa kabilang linya. Tanging ang sound lang ng TV ang naririnig niya sa background. Napakunot noo siya at saka nagpa siyang puntahan ito sa silid nito. Nagulat siya nang makitang tutop nito ang dibdib at halos malaglag na sa kama. Sir Adrian! Agad na nilapitan niya ito. Hindi ako makahingaan. Lalo siyang ninervyos. Diyos ko, anong gagawin ko? Sandali lang po. Tumakbo siya palabas ng silid at dumiretso kina Mikay at Manang Loleng. Mikay, tawagan mo ang dok, dali! Utos ni Manang Loleng sa dalagang kawaksi. Ang alam niya, ang physician ni Sir Adrian na si Dr. Efren Laksamana ay taga-Engineers Hill din lang. Bumalik na siya sa silid ni Sir Adrian habang si Manang Loleng naman ay pinuntahan si Sir Amber sa kwarto nung huli. Lumapit siya sa tabi ng matandang lalaki at saka hinaplos-haplos ang dibdib nito. Ganito po ang ginagawa ko kay Papa pag nahihirapan siyang huminga, sabi niya sa matanda. Parang nag-uulap ang mga mata nito. Salamat anak. Natilihan siya pero hindi na lang pinansin iyon. Ngumiti ito ng pilit. Okay lang ba natawagin kitang anak? Okay lang po. Alangan naman kasing tumanggi siya. Kinuha nito ang kamay niya at pinisil iyon. Thanks Ann, ang bait mong bata. Alam mo ba yon? Iyon ang tagpong nabungaran ni Amber na sumulpot sa pintuan. Kasunod si Manang Loleng. Naningkit ang mga mata ng binata sa galit nang makitang hawak ni Sir Adrian ang kamay niya. Hindi na lang niya pinansin ito. Hindi mahalaga sa kasalukuyan ang iniisip nito tungkol sa kanya, sa kanilang dalawa ni Sir Adrian. Tito, anong nangyari? Nahirapan akong huminga kanina, Amber. Hindi nagtagal ay dumating na ang may edad na doktor na sinundo ni Manong Enteng. Good evening, Doc. Bati ni Amber kay Dr. Laksamana. Magandang gabi rin, Amber. Bumaling ang doktor sa matandang lalaki. Ano bang nangyari sa'yo, Adrian? Napagod siguro ako sa pamamasyal sa mall kahapon. Nahuli ni Ann ang pagtatagis ng mga bagang ni Amber nang tapunan siya nito ng tingin. Tila sinisisi siya ng mga mata nito. Ang suriin ni Dr. Laksamana si Sir Adrian,
ay lumabas na sila ni Mikay sa silid. Mabuti na lang at naagapan natin kagabi si Sir Adrian, sabi ni Manang Loleng kinaumagahan habang nagkakape sila sa kusina. Sabi ni Doc, kung hindi, malamang ay dumaretso iyon sa atake sa puso. Pinainom siya ng pampakalma kagabi at ewan kung ano pa yung iba. Marami siyang inireseta na pang maintenance raw. Kumusta na po siya ngayon? Tanong niya. Kailangan niya pa magpahinga, iyon ang bilin ni Doc. Tila may sasabihin pa sana ito nang tumunog ang doorbell sa sala. Naku, sino Ma'am Chanel na yan? Ako na po ang magbubukas ng pinto. Pagboboluntaryo niya. Pinagbuksan niya ng pinto ang mag-asawang Chanel at Ruben, ang expected guest nila. Good morning po, bati niya sa mga ito. Iyon ang unang beses na nakita niya ang mag-asawa. Naririnig na niya sa kwento ni Sir Adrian ang tungkol sa paborito nitong pamangkin na si Chanel, na anak di umano ng pinsan nitong si Jess. Ikaw ba si Anne? Tanong ni Chanel, na maganda at sexy pa rin kahit na nasa 7 buwan na ng pagbubuntis. Ako nga po. Nagulat siya nang bigla itong bumeso sa kanya. Ginaya ito ng espaso nito kaya lalo siyang nabigla. Pasok po kayo, sabi niya ng mahimasmasan. Tulog ba si Tito Adrian? Tanong ni Chanel. Hindi po, gising na siya. Mas mabuti sigurong dumiretso na kami ni Chanel sa kwarto niya. Okay lang ba? Sabi ni Ruben. Sige po. Sinamahan niya ang mag-asawa patungo sa silid ni Sir Adrian. Iniwan din agad niya ang mga ito para bumalik sa kusina. Ang gwapo talaga ni Sir Ruben, no? Kinikilig na sabi ni Mikay. Mas gwapo pa rin kaya si Sir Amber? Sabi naman ni Manang Loleng, sabay tingin sa kanya. O ikaw Ann, sino sa dalawang mas gwapo para sa'yo? Kunwari ay napaisip siya. Pero alam naman niya ang sagot. Si Sir Amber pa rin yata? Pasimpleng sagot niya. Sus, nagpapabisto ka talaga. Humahagik-hik na sabi ni Mikay. Napailing na lang siya rito. Kinabahan si Ann nang dumating si Ma'am Elaine galing sa Maynila pagkatapos mabalitaan ang nangyari sa asawa nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan. Hindi na siya nagulat nang puntahan siya nito sa kusina at pinamay-awangan sa harap ni Manang Loleng at Mikay. Bisita ka ba rito o katulong, Ann? Naumid ang dila niya at hindi malaman kung ano ang isasagot. Hindi ko na siguro kailangang itanong yan sa'yo. Obvious naman na bisita ka dahil nasa guest room ka pala. Namula ang mga pisngi niya. Akala mo siguro ay hindi nakakarating sa akin ang mga nangyayari dito kahit nasa Maynila ako, no? Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Tiyak na niya kung sino ang nagsusumbong dito. Pwede po akong lumipat sa maid's room, ma'am. Dapat lang, dahil doon ka nababagay. Buliyaw nito sa kanya, sabay nagmarcha palabas ng kusina. Mangiyak-ngiyak siya nang makalayo ito. Nilapitan siya ni Mikay at inakbayan. Mabuti pa, doon ka na lang uli sa kwarto natin, para wala ng gulo. Sinabi ko na sa'yo noon na masungit ang amo nating babae eh. Kaya hindi ka na siguro nabigla sa inaasal niya, di ba? Tumango na lang siya. Hindi mo pwedeng paalisin si Ann sa guest room, Elaine. Sabi ni Adrian sa formal na tinig. At bakit hindi? Katulong lang siya, Adrian. Hindi ko siya tinatratong katulong. Magaan ang loob ko sa batang iyon, kaya dun ko siya pinatuloy sa guest room. Magaan ang loob mo? O dahil mahitsura ang katulong na yun kaya ka nagkakaganyan? Napailing siya. Marumi ang isip mo, Elaine. Hindi marumi ang isip ko, Adrian. Sinasabi ko ang totoo.
Ayokong doon siya sa guest room at ayokong tinatrato mo siya ng ganyan. Ako pa rin ang masusunod, Elaine. Final na pahayag niya. Pwes, kung ganyan din lang pala ang ginagawa mo rito, mas mabuti pang sa Maynila na lang ako manirahan. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Iyan naman na nagpapaligaya sa'yo, di ba? Kumunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Kung gusto mo ngang tumira sa Maynila, do it. Hindi kita hahadlangan. Fine. Babalik ako sa Maynila bukas na bukas din. Walang problema sa akin. May pera ka pa naman siguro. Wala na akong pera. Nag-isang linya ang mga kilay niya. At saan na napunta ang mahigit 5 million pesos sa account mo? Namutla ang mukha nito. Nalimas mo na agad, Elaine? Taas kilay na tanong niya. May binili akong bagong kondo sa Makati. Doon ako titira kapag naipatuyo na ang bagong business natin doon. I see. Okay. Ako na magsasabi kay Amber tungkol sa pera para ma-deposit agad sa account mo. Salamat. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng silid niya. Naiwan siya na pigil ang sarili na mapaluha. Nagtungo si Elaine sa kwarto ni Nika. Wala doon ang dalaga kaya doon siya namamalagi. Mabilis na tinawagan niya ang numero ni Raul. Honey, babalik na ako dyan bukas. Anunsyo niya. Talaga? Masigla ang tinig ng boyfriend niya sa kabilang linya. Babalik na ako sa Maynila bukas. Sabi naman niya mula sa dalawang pamangkin. Nang makaharap niya ang mga ito. Ha? Bakit naman tita? Nagpuprotesta ang tinig na tanong ni Nika. Dahil ayokong tumagal sa bahay na ito. Hindi ko mapigilan si Adrian sa ginagawa niya sa katulong na yon. Ayokong mag-away kami at baka makasama pa yon sa kalusugan niya. Tama ka tita, pero hindi ko rin talaga maatim ang ginagawa ni Tito. Imagine, pag-aaralin pa niya sa susunod na semester si Ann. Kumunot ng todo ang noon niya. What? Yes, tita. Sagot ni Amber. Si Tito Adrian mismo ang nagsabi sa akin niyan. Nababaliw na talaga yung matandang yun. Napailing si Amber. So, ano ang gagawin mo sa Maynila, tita? Ako nang bahalang mag-ayos ng agency na itatayo natin doon. Marami pa kaming nilalakad ng mga papelos ni Atty. Sariano. Mas panatag ang loob ko na manirahan sa Maynila kaysa rito. Mukhang nagkaka-interes si Adrian sa katulong na yon. Umismid siya pagkasabi niyon. Kinaumagahan, inihatid ni Amber ang tiyahin niya sa airport. Gabi na siya nang makauwi sa bahay. Kadarating pa lang niya mula sa trabaho nang marinig niyang nagkakagulo sina Mikay at Manang Loleng. Sir Amber, si Sir Adrian ay natako uli. Nang dalhin siya ni Anang pagkain sa kwarto, nakabulagta na sa kama si Sir at wala nang malay. Mabilis siyang kumilos. Patakbong tinungo niya ang silid ng tiyuhin. Naabutan niya ito na yakap-yakap ni Ann habang umiiyak. Isinugod agad nila ang matanda sa ospital. You can relax now, Mr. Perez. Sabi ng espesyalistang tumingin kay Tito Adrian nang kausapin siya nito. Mild stroke lang ang nangyari kay Mr. Marquez. Medyo na-relax nga siya. Saka lang niya hinarap si Ann. Nasa labas sila ng private suite na kinaroroonan ni Tito Adrian. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Ann. Sabi niya sa nang uusig na tinig. Napamaang ito. Hindi yan totoo, sir. Hindi totoo? Inatake sa puso si Tito Adrian dahil sa pag-aaway nila ni Tita Elaine nang dahil sa'yo. Napailing siya. Pumayag naman po ako na umalis na sa guest room gaya ng gusto ni Ma'am Elaine. Yes, pumayag ka nga. Pero nangyari na ang dapat mangyari. Umalis na si tita dahil hindi niya maatim ang pagtrato ni Tito Adrian sa'yo.
May diin ang bawat salitang binitawan niya. Tumango ito. Napalunok siya. Nagsisimula ng maantig ang damdamin niya sa nakikitang hitsura nito. She looked so fragile that he wanted to grab her and imprison her in his arms. Ipininig niya ang kanyang ulo. Nasisiraan na yata talaga siya. Bago pa siya may magawang kung ano, ay dali-daling iniwan na niya ito. Sina Ann at Manang Loleng ang nagbantay sa ospital. Bandang hapon, sabay-sabay na dumating doon sina Nika, Chanel, Ruben at ang ama ni Chanel na si Mr. Jess. Tulog ang pasyente kaya hindi nito namamalayan ang pagdating ng mga bisita. Kumusta na si Tito Adrian? Concern na tanong ni Chanel kay Manang Loleng. Okay na siya, Ma'am Chanel. Inilapag ni Ruben ang hawak na basket ng mga prutas sa bedside table. Maging maingat kayo sa kinakain ni Tito Adrian, Manang, ha? Sabi nito sa matandang babae. Kinausap naman na yata kayo ng doktor niya tungkol sa diet niya, di ba? Opo, Sir Ruben. Hinahanap ka ni Sir Adrian kanina. Sabi ni Ann nang mapatingin siya kay Nika. Walang kangiti-ngiti sa mukha nito nang tumango ito, ni hindi ito nagsalita. Nasasaktan siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi naman niya magawang magtanim ng galit sa dalaga. Sa awa ng Diyos, hindi siya nito kailanman ipinahiya. Sadyang mabait talaga ito. Masama nga lang siguro talaga ang loob sa kanya. 2 araw ding na-confine sa ospital si Sir Adrian bago pinayagan ng espesyalista nito na mag-discharge na. Nang gabing iyon, ay kinausap siya nito. Gusto ng doktor ko na kumuha ako ng private nurse na mag-aalaga sa akin. Pero ayoko namang ibang mag-aalaga sa akin. Mas gusto kong ikaw na lang sana, Ann. Papayag ka ba? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa sa pagsagot. Payag po ako, Sir Adrian, kaso ano? Hindi po sigurado magugustuhan ni Sir Amber kapag nalaman niya na ako mag-aalaga sa inyo. Umiling ito. Huwag mong isipin si Amber. Ako ang amo mo, right? Ako na ang magpapaliwanag sa kanya, kaya huwag kang mag-alala. Tumango na lang siya. Sige po. Napangiti ito. Salamat. Pinapapunta ko si Dr. Laksamana dito bukas. Ile-lecture ka niya kung paano ako kukuha ng BP at kung ano-ano pa. I hope you can manage. Tumango siya. Kaya ko ho yun, sir. Kung BP din lang, ay walang problema sa kanya. Pinabalik na rin siya nito sa guest room sa kabila ng pagtutol niya. Kaya naman, nakababad na uli roon si Mikay. Thrilled na thrilled dahil ang laki raw ng kama niya. Uy, sasama ako bukas sa pamamasyal niyo ni Joshua sa SM, ha? Sabi nito ng gabing iyon. Bumuntong hininga siya. Hindi ako makakalabas, bro. Nag-text na ako kay Joshua na hindi ako makakasama. Ha? Bakit naman? Ayokong iwan si Sir Adrian rito. Nandito naman si Manang Loleng Kahit na. Sinabi ko na lang kay Joshua na kung gusto niya dumalaw na lang siya rito. Kung sabagay pwede rin. Uy, type mo rin ba si Papa Joshua? Malinamnam rin yun, ha? Keri na mare. Umiling siya. Hindi pero mabait naman siya. Kung ayaw mo sa kanya, arbor ko na lang. Fiesta na sa akin yun, ha? Mukhang malaki ang hinaharap. Napahagikik ito sa sariling kalokohan. Natawa siya. Dilhandiin mo bukas? Pwede. Walang jellingan, ha? Uy, gaga, hindi naman ako magjejeling. Kahit paano ay medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil sa kwentuhan nila ni Mikay.
Alam ko na kung bakit ayaw mo kay Joshua. Sabi nito kapagkuhan. Dahil si Sir Amber ang crush mo. Nanlaki ang mga mata niya. Mikay, ano ka ba? O bakit? Tama ako, di ba? Huwag mo na ngang isikret sa akin dahil obvious naman. Kahit na sinisimangutan ka ni Sir Amber, walang pakialam ang beauty mo kasi lakas tama ka sa kanya. O siguro nga, in love ka na sa kanya. Umamin ka na. Naumid ang dila niya. Bawal maglay, tutubuan ng sungay. Inirapan na lang niya ito. Ikaw talaga. Tama ako, di ba? Oo na. See? Gising kalabaw pa ng bruha. Kinaumagahan, bandang 7:00 pa lang ay dumating na si Joshua. Siya ang nagbukas ng pinto para sa binata. Kumusta ka na, Ann? Namiss kita. Sabi nito sa masiglang tinig. Sus, ikaw talaga. Napapangiting sabi niya. Yaya niya ito sa sala. Naipagpaalam na niya kay Sir Adrian ang tungkol sa pagbisita ni Joshua at okay lang naman daw dito iyon. Dito ka muna at maghahanda ako ng kape para sa ating dalawa. Sige. Pagpasok niya sa kusina, naabutan niya roon si Mikay na abala sa paglilinis. Nariyan na si Joshua, sabi niya. O ano, lalabas ka ba? Mamaya na, tatapusin ko lang to. Akala ko ba lalandiin mo siya? Paano siya maaakit sa itsura mong yan? Mukha kang nanay na may 6 na anak. Wika ni Ann. Saka na ako rarampa. Ayoko munang isingit ang sarili ko sa kanya dahil halata namang ikaw ang gusto. Saka na lang, pag na-depress na siya sa pambabasted mo. At nagtawanan sila. Iningusan niya ito. Ewan ko sa'yo, ooy ka. Pabalik na siya sa sala nang makita niya si Amber na pababa naman ang hagdan. Nakatingin ito sa direksyon ni Joshua sa sala. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Amber, nakita na naman niya ang permanente na yatang galit sa mukha nito. Hindi siya pinansin nito nang madaanan siya at baliwalang dumiretso sa kusina. Bagay na ipinagkibit balikat na lang niya. Sanay na siya sa kasupladuhan nito. Baka magbago pa ang isip mo at masamahan mo ako mamayang hapon sa pagmemeryenda sa labas. Sabi ni Joshua habang humihigop ng kape. Umiling siya. Hindi talaga pwede, Joshua. Next time na lang siguro. Napakamot ito sa batok. Ayaw mo sa akin ano? Sandaling napipisiya. Eto na, sa loob-loob niya. Hindi pa siguro ako handang makipagrelasyon, Joshua. Sabi na lang niya sa binata. Nakakaunawang tumango ito.